Sa loob ng maraming dekada, malawak na lupain ng Mindanao ang nabalot ng sigalot. Gumigising sa tunog ng takot, namumuhay sa araw-araw na walang katiyakan. Mga kwento ng paghihirap, mga komunidad na nabuhay sa pagitan ng pangamba, ngunit may naninibughong bahid ng pag-asa. Sa paningin ng marami, ang mga mamamayang ito ay itinuring na panggulo, mga taong dapat katakutan. Ngunit tulad ng maraming Pilipino, sila rin ay nangangarap, umaasang makabangon, umaasang makamtan ang payapang buhay. Buhay na nakasentro sa turo ng Islam, kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay isa ang tanong na malalim na umukit sa kanilang puso. Paano magsisimulang muli? Ako po si Munakadar Arobinto, taga rito po ako sa Sandab, Madaya. Dati po kaming kumbatan, Imailip. Yun ang pinakamahirap sa akin, yung pamilya mo, kahit mamatay man yung pamilya mo, hindi mo na makikita, tapos ikaw na mamamatay, hindi mo makikita ang pamilya mo. Sa paglipas ng panahon, dumating ang sandaling ang mga tanong ay kailangan sagutin, hindi ng salita, kundi ng pagkilos. Sa bisa ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, isang makasaysayang kasunduan ang isinilang. Kasunduang naglatag ng landas mula sa armadong tunggalian patungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Ngunit malinaw ang isang katotohanan, ang kapayapaan sa papel ay hindi agad nagiging kapayapaan sa buhay ng tao. Dito pumasok ang normalization, isang proseso ng paghihilom, ng pagbabalik loob at ng muling pag-angkin ng normal na pamumuhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagbaba ng armas, kundi sa pag-angat ng dangal. Hindi lamang pagwawakas ng labanan, kundi pagsisimula ng bagong pagkakakilanlan. Para sa mga dating kombatant at kanilang pamilya, ang normalization ay isang tanong ng kinabukasan. Ano ang susunod? Kung mandirigma ang baram noon, ngayon ay mandirigma para umudlad. Dito nagkaroon ng malinaw na pangangailangan. Ang kapayapaan ay dapat may laman, may direksyon, may kabuhayan. At dito rin ipinanganak ang isang mahalagang ugnayan. Sa pamumuno ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, hinanap ang makatuwang na ahensyang kayang maghatid ng konkreto at pangmatagalang solusyon. Isang ahensya ang tumugon, hindi dala ang pangako, kundi dala ang kaalaman. Ang Department of Science and Technology ay pumasok hindi bilang tagamasid, kundi bilang kaagapay. Sa paniniwalang ang agham at teknolohiya ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa mga komunidad na pinakanangangailangan nito. Dito nagsimula ang partnership ng OPAPRO at DOST, kasama ang Joint Task Forces on Campus Transformation, isang ugnayan na kaugat sa iisang adhikain. Gawing totoo ang kapayapaan sa araw-araw na buhay. Ang proyektong Empowering Former Combatants and Families in the 6 Acknowledged MILF Camps in Mindanao through provision of science and technology interventions ay isang paninindigan na ang kapayapaan ay kailangang suportahan ng kaalaman, palakasin ng kakayahan at patatagin ng oportunidad. Mula sa kanilang nakaraan, isang bagong pagkakakilanlan ang umusbong bilang mga mamamayan at tagapagtaguyod ng kapayapaan. Mula sa paniniwala, dumating ang oras ng pagkilos, hindi sabay-sabay, hindi padalos-dalos, kundi dahan-dahan, may pakikinig, may sensitibong paggalang. Sa unang yugto ng interbasyon, malinaw ang layunin ng DOST, unawain ang komunidad at kanilang kakayahan, ang kanilang pangangailangan at ang kanilang mga pangarap. Pupuntahan natin ang bawat kampo, yung 6 na yan, para ma-assess natin. So we conducted a series of site validation assessment as to yung bang na-propose na projects, yun na ba talaga ang pwede ibigay sa mga tao o yun na ba ang kailangan nila. Pag in-implement natin, gaya daw na ginagawa sa DOST, hindi lang pinapabayaan yan. We make it a point na palagi tayo dito to sustain and ultimately to become mas lalako pa, mas gumanda pa, mas lalaki pa yung mga program sa projects dito. Ipakita natin na ang program natin with OPAPRO para sa tao at ipapil natin dito sa kanila, sa mga community, especially sa mga camps, na ang government ng Republic of the Philippines hindi pinapabayaan yung mga tao.
Sa tulong ng agham at teknolohiya, sinimulan ang mga interbensyong angkop sa lokal na konteksto. Mga teknolohiyang simple, praktikal at kayang ipagpatuloy ng komunidad sapagkat ang layunin ay hindi pansamantalang tulong kundi pangmatagalang kakayahan. Sa pamamagitan ng angkop na teknolohiya at angkop na pagsasanay, mga grupo ng kababaihan, kabataan at iilang kalalakihan ang nakatanggap ng makagamitan at kasanayan sa modern bread production at integrated food processing, kabilang ang ubi jam at peanut butter processing, gayungin ang paghahanda ng makatutubong pagkaing Maguindanan, Iranan at Maranao, gaya ng native pastil at iba pang local na delicacies. Sa halal catfish production, hindi lamang karaniwang fish production ang itinuro. Pinalakas ang smart catfish farming gamit ang more fish than water technology, kabilang ang tamang pagpapalaki, pangangalaga at pamamahala. Nabukas ito ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng pagkain at kita. Sa halal catfish by-product processing, ang bawat bahagi ng ani ay binigyan ng halaga. Sa tulong ng teknikal na pagsasanay at gabay ng mga eksperto, ang dating nasasayang ay naging produktong maaaring pagkakitaan. Sa layuning maipagpatuloy ang tradisyon, isinagawa ang handloom weaving na may kasamang pagsasanay sa tradisyonal na paghahabi at disenyo. Sa pamamagitan ng patuloy na mentoring at konsultasyon, muling binuhay ang kultura bilang kabuhayang nagbibigay lakas sa kababaihan. Sa modern dressmaking, ang kasanayan sa pananahik ay hinubog at pinahusay. Sa tulong ng hands-on trainings at gabay sa produksyon, ang talento ay naging hanapbuhay na maaaring ipagpatuloy. Sa abacus stripping, itinuro ang tamang pamamaraan ng pagproseso ng hibla. Sa serye ng teknikal na pagsasanay at konsultasyon, ang likas yaman ng komunidad ay naging ligtas at pangmatagalang kabuhayan. Sa vegetable gardening gamit ang gamit pang kabuhayan, an all-in-one vegetable farming toolkit importa case, ang kaalaman sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-aani ay pinalawak. Sa tulong ng pagsasanay at regular na konsultasyon, napatibay ang seguridad sa pagkain ng mga pamilya. Sa Zampa Native Chicken Production, itinuro ang tamang pagpaparami, pagpapakain at pangangalaga. Sa pamamagitan ng teknikal na trainings at patuloy na gabay, ang simpleng pag-aalaga ay naging maaasahang pinagkukunan ng kita. Lahat ng dumaan ng mga training sa aming mga camp, naka Manila, lahat ang area na punta namin, ito lang yung siguro na nakita ko na mag-impact ng maganda. Sa halal goat racing, ang pagsasanay ay isinigawa ng may paggalang sa kultura at pananampalataya. Sa tulong ng konsultasyon at teknikal na suporta, ang pag-aalaga ng kambing ay naging kabuhayang angkop, wasto at may dignidad. Sa pamamagitan ng Starbucks, ang kaalaman ay dinala diretso sa komunidad. Sa tulong ng digital science library at mga pagsasanay sa paggamit nito, nabigyan ng akses ang kabataan at mga mag-aaral sa agham, teknolohiya at inobasyon, kahit sa mga lugar na dati limitado ang koneksyon. Sa pamamagitan naman ng Starlink connectivity, nabuksan ang daan sa mas mabilis at maaasahang komunikasyon. Ang internet ay naging tulay para sa pagkatuto, koordinasyon at oportunidad na nagdurugtong sa mga komunidad tungo sa mas malawak na mundo. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng solar-powered water system na may TOST ITDI Safe Water System na inilagay sa 6 na kampo, hindi na magiging problema ang akses sa tubig, pinapagana ng araw, dinadala ang tubig sa mga tahanan at kabuhayan, ligtas, tuloy-tuloy at may malasakit sa kalikasan. Dahil ang tubig ay hindi lamang pangangailangan, ito ay buhay, ito ay dignidad, at ito ay pag-asang dumadaloy sa bawat komunidad. Parang hindi ko mabilang to. Parang lahat ng mga tao dito nagkinabang sa tubig natin dito. Malayo yung nagigiba namin. Pagkakyat ba doon sa bundok sa kampo, meron kami marinig na mga tao na nagsuka dahil sa pagkaakyat doon, pagdatas. Ngayon, meron na tubig dito. Yung sabi niya, salamat talaga sa mga nagsuporta dito. Salamat talaga sa mga DOST, sa Kakakopa Pro. Itong ginagawa ninyo, inilagay niyo dito. Maraming salamat talaga sa inyo. Maramdaman ko talaga na yung nakabili. Hindi naganap ang pagbabagong ito na nag-iisa. Ito ay bunga ng pagkakaisa ng pabansang ahensya, lokal na pamahalaan, mga institusyon at mismong komunidad. Asahan ninyo na ang DST at ang mga consultants ay palaging nasa sa inyo. Yun ang sinasabi namin,
Hindi namin kayo pababayaan. Alhamdulillah, nagpapasalamat kami sa UPAPRO at saka sa DOST kasi nagbigay sila ng tulong sa amin. Huwag kayong mag-alala, papalaguin namin ito ang kooperatiba namin, insyaAllah. Kung pera lang po ang ibinigay ninyo sa amin, marahil ilang araw, maubos na rin po namin ito. Pero ang lahat po ng itinuro ninyo sa amin, kung ma-develop po namin ito, mas ma-develop po namin ito po ay, sa tingin ko po sir, maaaring uunlad po ang aming barangay. Kahit hindi namin alam ang lahat ng mga pangalan ninyo, nagkakakilala po tayo. Kaya maraming salamat sir. Isang paninindigan na ang kapayapaan ay dapat inklusibo, nagbibigay lakas at pinapatnubayan ng agham. Pangalan ng aming regional director sa DOST, that's why one DOST for you, nandito po kami para sa inyo. Maraming salamat. Sa lahat ng bumubuo sa project na ito, nagpapasalamat kami. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala kayo, wala rin yung project namin. Ngayon, mas matatag na ang komunidad na ito. Hindi na hinuhubog ng kanilang nakaraan, kundi pinalalakas ng kanilang kasalukuyan. Pinatutunayan ng DOST UPAPRO project na kapag ang agham ay ramdam at ang kapayapaan ay nagbibigay ng oportunidad, ang pagbabago ay nagiging posible. Ang kapayapaan ay binubuo, hakbang-hakbang, sa pamamagitan ng kaalamang ibinahagi, sa kabuhayang ibinalik, sa dignidad na muling itinayo. Hindi ito ang wakas ng kwento. Ito ang simula ng hinaharap na hinuhubog ng agham, pinatatatag ng kapayapaan at pinangungunahan ng sambayanan. Science and Technology for Peace.